So, ayun na nga. Welcome sa isang segment ng RPE Talks na napag-usapan namin na itong mga kasama ko ngayon kasi most likely, 'di ba, ang RPE Talks usually interview, ganun. So, good thing na na-brought up na itong dalawa na magkaroon tayo at least man lang, educational podcast actually para kasi off-cam nga, 'di ba, napag-usapan natin kanina na parang kadalasan ng mga bagong powerlifter ngayon is mga bata. So, malamang sa malamang siguro sana may matulong tayo sa pamamagitan nitong educational podcast na 'to. So, ayun nga, so lang introduce ang aking kasama ngayon. So, two of my friend coach, Johan Chan, and of course, Hello. Adrian Perillo. Palakpakan. Good morning, mga idol. Palakpakan sa audience. Pero yun nga, actually, sobrang lang nito, no? To just give you a background lang, message lang ako ni Johan na ganito, ganyan, gawa tayo ng educational podcast, etc. Tapos, last weekend lang to, di ba? This weekend lang, tama ba? Parang 2 days ago lang. 2 days ago lang. Yan, sabi, sige, go na. Actually, Sunday. good thing din na brought up yun kasi nga, nagkakaroon ng problema. Gusto kong sunod-sunod na podcast, kaso nga lang, yung mga gusto kong kausapin, medyo off yung schedule, di nagtutugma sa schedule namin. So, ayun, buti na lang. So, tatawagin natin, itong podcast series na to ng RPE Talks, tatawagin natin, ano yun? Platform sessions. Yun. Tatawagan nating platform sessions. So, which is itatackle namin yung, pwedeng pag-usapan na powerlifting, info, or learnings na makakatulong din sa, hindi lang sa mga athletes, also sa mga coaches din ng powerlifting specific. So, again, bigyan ko to set you proper expectation, we are powerlifting coach, technically speaking. So, anything na mabanggit namin dito, most likely, powerlifting stuff. So, ayun. Goods na ba? Goods na ba yung intro na yun? Goods na. So, ayun, sisimulan natin. So, intro muna tayo. Background lang. So, kumbaga, why did you start coaching? Ayun yung una nating topic for today. So, sinong gusto mo una? Ikaw na. Ako na? Ikaw na. Ako nagsasalita eh. Sige, ako na. Okay. So, actually, to be honest sa inyo, sa lahat ng manood sa akin yung dalawa, kung napapansin nyo, kumbaga, paano ba? Hindi ko masyadong minamarket yung coaching ko. Kumbaga, I don't know, medyo pa rin sa akin ngayon na nagko-coach ako ng powerlifter ngayon kasi background lang, syempre powerlifter ako, etc. So ilang years na akong powerlifter. Then dumating lang sa point na kasi naging passion ko na yung powerlifting, hindi lang basta buhat eh. Hindi lang basta kumbaga may mas gusto pa akong matutunan kasi yung learning, yung education naman sa lahat, kumbaga continuous siya eh. Hindi naman, for example, may study dati, like, it doesn't mean na applicable pa rin siya ngayon. So, continuous learning pa rin. So, dumating sa puntong, what if ako, mag-start ako mag-coaching. Pero, nung time na yon parang, inano ko sa sarili ko na, bago ako mag-coach literal na may fee or something, kailangan kong, at least man lang, magkaroon ng guinea pig. Parang kasi syempre wala akong alam sa powerlifting programming, nagre-rely lang ako dun sa coach ko. So, yung mga info na nasagap ko, na in-apply ko sa mga unang athlete ko na free lang talaga at as in, kumbaga, ang ano ko sa kanila, deal ko sa kanila is, sige, lilibre ko kayo ng coaching, pero sundin nyo lang yung gagawin natin. Parang gano'n. Yun lang naman. Kumbaga, libre coaching, sundin nyo lang. Ang reason lang nun is, gusto ko lang, alam mo yung may mapatunayan na etong ginagawa ko is effective.
Kumbaga. Ilang athletes yung naging guinea pig mo? Guinea pig ko, 1, 2. Sino una mong guinea pig? Ang una ko naging guinea pig, yung kaya yun si Alfred, 'di ba, yung nagvi-video. Yun talaga kasi talagang best friend ko yun. Kababata ko kasi siya. So, madalas din dito siya. So, ayun, siya yung una kong naging guinea pig. Then, I believe yung isa ko pang athlete, yung si Sian at also si Stephen. Yun. Isa yung naging deal namin kasi parang yung time na yun, na bodybuilder siya eh. Tapos na buyo namin siyang mag-powerlifting. Tapos sige, program kita, pero libre lang, pero sundin mo, parang gano'n. And the rest is history. Kumbaga, ang reason lang behind nun is siguro yung passion ko dun sa mismong sports na gusto ko matuto eh. Kasi it doesn't mean na kapag nag-coach ka ng isang athlete, hindi ka na matututo nun eh. 'Di ba? Continuous pa rin yung learning mo dun eh. Behavior, etc. sa mga nangyayari dun. So, basically, yun yung reason. Siguro passion. Then, di naman tayo magiging hipokrito na, siyempre, medyo para sa akin, nagiging side hustle ko rin to. Kasi siyempre, binabayaran ako as a coach, as an online coach, powerlifting coach. I mean, I'm not doing it only for money sake kasi since nga, nung una pa lang, parang, libre lang eh. Parang actually, 1 year di ako naniningil. Mga 3 to 4 athletes, like for real. Di talaga ako naniningil kasi nga, parang hindi pa ako confident sa sarili ko na mag-coach talaga. So, ang nangyari, parang ang deadline ko nung time na yun, sige, pag may napag-compete akong athletes, doon na yung time na kung may mag-inquire man, is hiningil na ako, parang ganun. Then, mga, more than 1 year yun, bago ako maningil. So, yun lang naman. And, ayun, side hustle din since, hindi na tayo magiging hipokrito, kumikita tayo dito. And, ayun, yeah, but, most likely, purely for passion para sa akin. Yun yung naging haba nun. Okay. Haba, grabe. So, Pinapair mo to, no? Merong deep conversation. Merong deep conversation. Paano ka nag-start, diba? Medyo malalim. Mismo. Which is maganda. Oo, kumbaga, wala eh. Parang, na-fell in love ako sa sports kasi na ito eh. Kasi dati, sabi ko nga kanina off-cam, di ba, nag-basketball ako, pero laro lang, ganun, papawis, ganun. Pero iba eh, I don't know. Iba yung nahatid sa akin ng powerlifting. So, next, sino? So mauna, Adrian? Or ako? Gusto mo mag-jack and boy? Sige, jack and boy. 1, 2, 3. Pucha, may delay eh. May delay. Kasi ako, so talo una, sige. Sige, okay lang. So, I guess, summarize ko na lang para di masyadong matagal. Ikaw yung prepared. So, ako, nung second year college pa lang, naisip ko na parang pag-graduate ko, ito talaga gusto ko gawin. Kasi during that time, coach ko si Sean Noriega, si Hamstring Papi. And I think back then, di pa uso bago pa lang yung online powerlifting coaching, Pero based nung nakita ko sa kanya, parang wow, kaya naman talaga gawin full-time career to, So, yun naisip ko nung sa college pa lang ako. Kasi di ko talaga trip parang gumawa ng ibang bagay. Parang ayaw maging ba? Business management. Yung average Chinese course. Average Chinese course. So yun, ako kasi sa personality ko, more on, if ayaw ko talaga ginagawa ko, hindi ko talaga kaya. Gets ba? So, more on, yun lang. Parang, mahilig ako sa powerlifting. Parang medyo, I guess, powerlifting nerd. Like, mahilig magbasa ng mga bagong info, programming stuff. And I just like to learn more, I guess, about powerlifting and get better. And yan din siguro naisip ko nung college ako. Kasi naisip ko rin, like, okay, if graduate ako, and then I have to work corporate, most likely I won't have enough time to train, diba? So, ito yung siguro most ideal path sa gusto kong buhay. Right? So, yun. Start ko siya. I think yun yung nag-COVID. So, nung nag-start mag-coach, nung may COVID. So, yun. Similar sa'yo, XRJ. Nung una, free lang talaga. Kasi nahiya rin ako maningil. Kasi wala naman alam, diba? And
nung time rin, medyo may idea ako na parang medyo pet peeve ko yung mga, wala pang alarms, maniningil agad. Parang ganun. Yan mismo. Medyo pet peeve ko siya during that time. Pero I think now, justified naman. Kasi naglalagay ka rin naman ng oras to like coach people and to like learn more. So for me, normal lang maningil. Yun, basically. Mismo. At saka, nagpapatunay naman yan yung result kung ano yung sino yung mga athlete na nandal mo, etc. Alam mo yun? So, kumbaga doon na yung basehan Parang ganun. So yun, I guess, yan lang. Nag-coach muna for free and then over time, start na ako maningil. So yun lang. Okay. Next, Adrian. Okay, so, nag-start lang tayo kung paano ako nag-start sa powerlifting. So, nag-start ako mag-powerlifting dahil lang kay Melvin, coach ni Ex-Sergeant. Okay, coach. Shout out, coach. Shout out kay Melvin. So, yun, nakikita ko lang siya nagbubuhat na mabibigat. So, medyo na-impress ako. And then, after that, trinay ko. And then, back then, nagko-coach na ako, pero for calisthenics pa yun, during pandemic. Kaya mga lang, home workout, fitness routine, etc. As side hustle since nag-work pa ako na nasa HR. And then after that, since mahilig talaga ako mag-workout, and nabore ako sa powerlifting nung tuloy-tuloy na ako na nagbubuhat. Sabi ko, bakit ganito? Bakit ganito yung powerlifting? Parang boring. You'll do three lifts, and then after that, wala na. Pwede ka rin mag-accessories, pero parang bodybuilding lang, typical bodybuilding, di ka nag-iisip. Ganun. So, na-realize ko, paano ako mag-iisip while lifting? Kasi, papunta na doon yung pathway ko kasi busy sa work. Ay, ito yung pinaka-convenient na sport para sa akin. Anytime, pwede kong gawin. So, na-realize ko na bakit di ako mag-coaching ng powerlifting. So, habang nag-work ako, nag-aaral ako ng mga programs. Nagbabasa ako, nanonood ako ng mga... Actually, nag-send ko sa akin yata si Kuya Melvin ng e-book. Ninaral ko siya. After mag-send ni Kuya Melvin ng e-book, ninaral ko siya and then kumuha rin ako ng e-book sa internet. Nag-try ako mag-download. And then yung mga program. Kaya try ko i-analyze yun. Dinadissect ko sila isa-isa para malaman kung paano talaga yung periodization na ginagawa sa powerlifting. And then, yun, trinay ko sa mga athletes ko. So, unang-una ko naging athlete, si Joyce. And then, si Lou, tama ako, si Queen. Si Lou. Pero yung mga, sila, hindi din talaga ako nagpabayad yung start. Wala talaga sila. Di talaga sila nagbabayad sa akin. So, same pala tayo nung una. Parang libangan lang. Hobby lang talaga. Mismo. And then, medyo nabubore pa ako nung time na yun kasi parang ang konti lang nung nagpapaisip sa akin. Parang gano'n. So, gusto ko kasi nag-a-analyze talaga. Okay. Iisip. Pero, wala akong masyadong ginagawa. Like, hindi kagaya kasi sa judo. Kailangan active ka rin. Physical yun Oo. So, sa powerlifting, medyo na-enjoy ko naman siya kasi hindi masyadong physical. Iisip lang ako. And then, at the same time, convenient sa akin. Nakapag-work ako. Nakakapag-work ako. And, basically, doon ako nag-start mag-coaching. Got it. So, basically, kumbaga, pare-parehas talaga na. Purely like, haabi lang talaga. Tapos, eventually, naging somewhat like career na rin di ba? Kumbaga, ayun. Also, next thing is, since coaching topic, like, ano yung mga early mistakes? Yung mga, mistakes early on yung, sabihin natin, mga first couple of months natin nagko-coaching. So, start ko na. So, mistake, ang dami. Kasi, kumbaga, ginawa ko nga yung mga, sabihin natin, guinea pig. Kumbaga, naging trial and error ko talaga yon. Siguro, una-una sa lahat, yung, basta nagbigay lang ako, kumbaga, parang hindi ko na-gets na itong athlete pala na to, kailangan lang ng gantong volume. Itong athlete na ganito, nag-respond sa ganito. Ngayon, ang nangyayari, nung early on, medyo nag-identical pa yung nila, structure. Then, eventually, nalaman ko na, yung powerlifting coaching pala, it doesn't mean na, kuwari, ito, na ang accessories nito, let's say for example, leg curls. It doesn't mean na kailangan din itong na gantong accessories or whatnot. Kumbaga,
iba-iba tayong iba-iba, each athlete may iba-iba ng pangailangan, kumbaga. And iba-iba rin kung paano sila mag-respond. For example, this athlete nagre-respond sa high volume. This athlete nagre-respond sa low volume, whatnot. Parang gano'n. So, yun yung pinakaunang mistake na napansin ko na hindi ko nabibigyan ng pansin yun, na dapat pala alamin may stage na kailangan mong alamin kung ano yung paano mag-respond tong athlete A, B, C, D, and so on. So basically yun. And ano ba? Yun lang naman yung marami, pero mainly yun yung kung paano mag-respond yung respond yung every athlete na na-handle ko. And yun lang naman sa akin. And sino next? Ikaw na, Johan. Sige, iisip ako tagal na kasi. Early mistakes, I guess, siguro kulang sa organization. Like, I guess, parang, for example, kung yari, sa simula, diba, onti lang athletes mo. And dahil onti lang, more or less, kaya mo siya gawin anytime you want. Parang wala kang, I guess, system, no? Kung kailangan magre-reply, kailan mo gagawin yung program nila. So, nung unang-una, minsan napapalate rin ako sa program. So, dati pa yun, I guess 2019, 2020. And I guess the second mistake would be, kung yari, may nagplato na sa athlete, ang una kong gagawin agad, add volume. So, yan agad yung una kong solution na gagawin. So, ngayon plato, sige, add natin more reps or more sets. I mean, for me kasi yung ganun, it's more of a, I guess, band-aid solution. Right? So, mostly, pag ginawa mo yun, lalakas talaga sila. Kasi, yun naman, progressive overload. Pero ang nakita kong issue dyan is, in the long term, mas mabilis sila ma-burn out. And, possibly rin, like, I guess, dun lumalabas yung mga nagging pains and injuries, things like that. Yeah. So, yan yung, I guess, early mistakes ko. And, yep, Adrian. Siguro for me, underestimating recovery. Parang, since sanay nga ako sa sarili ko, na mabilis ako mag-recover since galing ako sa muscle endurance sport, which is judo. And also, nag-shift ako ng calisthenics, and ang main variety ko that time is weighted calisthenics and yung endurance calisthenics. So medyo muscle endurance na may strength, pero most of the time, nakakapag-recover ako. And hindi ko pinapansin yung sore. Kasi medyo, that time kasi, mataas talaga yung pain tolerance ko since galing ako sa judo. So kahit anong sore na maramdaman ko, okay lang sa akin. Kahit anong injuries, di ko pinapansin. So, parang medyo na-adapt ko sa sarili ko at the same time sa mga athletes ko na pag nasabi nila sa akin na medyo sore yung ganito niya, ay sasabi ko, stretch mo lang yan, ice mo lang yan, something like that. Na-neglect ko yung na kailangan din nila lang deload na magkaiba kami. Kasi ako, minsan pinapagpag ko lang. Ganun. Kapag iba-iba yung recovery time natin no? Especially sa babae. So, this is si Joyce that time. So yun siguro, and then ignoring hypertrophy and GPP pace. So parang yung general physical preparedness ng athlete. So yun, minsan kasi parang since powerlifting, actually before, since powerlifting, nakafocus ako dun sa heavy load talaga. Which is close to 1 rep max. So parang around 80 to 90% of your 1 rep max. So parang nawawala na yung build-up pace ng mga athlete. And yung nalilimit yung muscle building and overall work capacity nila. Kaya, ayun, yun siguro yung mga early mistakes. And then, nung natutunan ko naman siya, naging smooth naman yung flow. Mismo. Add ko Which lang. Is, I think, Which is, I think, important kung bakit kailangan din natin ng guinea pigs talaga sa start. Mismo. Kasi doon mo makikita kung ano ba tama ba 'tong pinaggagawa ko. Kasi parang nakakahiya naman na
Like for example, sinisingil mo na, tapos pamali-mali ka pa. 'Di ba? Parang baka naman kasi ayaw mo din naman mangyari sa iyo 'yun eh. 'Di ba? Ikaw, kumbaga ilagay mo 'yung sarili mo. Okay, ikaw ba gusto mo ba? Although alam mo 'yun, binabayaran mo pero pamali-mali na 'yung ginagawa sa iyo. Parang alam mo 'yun. Kumbaga ayaw din natin mangyari sa atin 'yun. Add ko lang, sinabi mo kanina na-neglect mo 'yung volume, 'di ba? Ako naman kabaliktaran, nasobrahan naman nung sa mga una. Nasobrahan ako. Kumbaga, may pinapagawa. Basta ranging, basta hindi na ako magbanggit ng rep ranges or sets or whatnot. Tapos, meron ako isang tropa na nagpa-coach siya. Libre pa rin yun. Isa pa rin guinea pig yan. Tropa yun, matagal ko ng tropa. Anong nangyari? Hindi, maganda naman yung flow, smooth naman. Kaso nga lang, ang taas talaga ng volume niya. To the point na nagkaroon siya ng injury. Nagkaroon siya ng injury. Mild injury naman, pero that's the time na nag-stop siya. So, wag muna, ganyan. So, yung mga early stage ng ko yun eh. Pero tropa naman yun. Pero, tapos tiningnan ko ulit, ano yung mali? Ano yung ginawa kong mali? Bakit ganun? So, tingnan ko, sobra pala talaga. As in, sobra. So, yun lang naman. Kumbaga, ang kulit lang. I guess, siguro mag-add na rin, early mistakes. I think yung sa akin, more of yung soft skills, right? So, kungyari. Kasi ako, I guess, as a lifter, medyo, like, try ko talaga maging consistent. Like, kungyari, kahit anong mangyari sa schedule ko, gagawin ko pa rin on those set days. And during that time, if may athlete na sasabihin niya, coach, pwede mo mag-skip today. Like, more on sasabihin, hindi, gawin mo lang. More like that. Parang, walang, I guess, leeway or, kasi usually naman pag beginners, kailangan mo lang i-explain sa kanila, okay, bakit kailangan mo ito gawin, bakit hindi okay sa'yo in the long term na mag-skip ka. Pero instead na sasabihin ko yan, I guess sabihin ko, hindi, gawin mo, hindi ka lalakas. Parang, I guess, more on harsh yung pagkasabi ko. Instead na sabihin ko, I guess, in a more professional way. Ganun. Mismo. Anything to add, ikaw, Adrian, anything to add na naging medyo mali mo before? Siguro iniisip ko rin yung misusing of RPE kasi feeling ko mali talaga yung paggamit ko ng RPE before. Before? Although ang before kasi ang nangyari, naging programming ko is variable percentage. So, RPE with percentage and then nag-shift ako ng pure RPE. And then, habang tumatagal, nakaroon ako ng RPE and then percentage. And then, ngayon actually, medyo combined na. May mga athletes na pure RPE lang, may mga athletes na naka-variable percentage. May mga athletes na RPE percentage. And then actually, may mga athletes din na naka-velocity, etc. So, ayun, feel ko mali talaga yung paggamit ko ng RPE before. So, feeling ko, let's just say, binibase ko lang siya dun sa reps in reserve instead of RPE mismo, intensity talaga. Mismo. So, para... naging RIR tuloy, ganun. Lagi ko sinasabi sa athlete ko na, hindi, feel ko, kaya mo pa ng mga dalawa, ganyan. So, so sila, nagdo-doubles PR sila, and then pagdating ng 1 rep max nila, ganun din, o kaya mas mababa pa. Mismo. Parang ganun. Kumbaga, yeah. So, ayun, ano ba ang mistake na, madami actually, sobrang dami. Siguro, ano ba? So far, wala akong masyadong maisip ngayon, pero, anything to add before mag-go sa ibang topic, sa other topic? I guess, siguro main takeaway is, okay lang naman magkamali ka as a coach. Yun. Kasi lahat naman tao nagkakamali. And what's important is you actually learn from your mistakes. Mismo. No? Yeah. Mismo. Ang pangit doon is, kadalasan kasi may ego na parang, ayaw mo aminin. Aminin, di ba? I think normal rin naman. Normal rin yun. Pagbago. Yun, pagbago ka. Pero in the long term, kumbaga, alam mo yun, kumbaga, hindi naman tayo perfecto eh. Kumbaga, alam mo yun, nagkakamali din. As long as siguro,
maisipan mo ng solusyon kung ano bang, mag-improve ka dun sa ganung bagay or ano ba yung mali mo, aayusin mo. Hindi yung mag-stick ka lang doon, mali ka na tapos ayaw mo pang amitin or what not, 'di ba? Kumbaga, ayun. Normal lang magkamali, wag lang palagi. Yan. And then also, mag-a-add din ako na parang feeling ko kasi most of the coaches, like yung mga newer coaches ngayon, parang ano na sila agad parang nag-skip na sila ng phase. Parang sa pagkakamali. Hindi naman sa pagkakamali. Actually, feel ko, yun yung isang pagkakamali. Isang pagkakamali na in-skip mo yung pagkakamali. Kasi for me, importante yun. Kasi dyan ka talagang matututo eh. So parang dapat siguro matuto rin muna sila like yung mga ganong mistakes. Parang step by step eh. Hindi ka naman din pwede na nag-start ka ng coaching, magaling ka na. Yes, parang gano'n. Ako joke lang. Pero nga, ang tawag dito, it doesn't mean din naman na, kuwari, at tayo, medyo matagal-tagal na rin tayo nagko-coach. It doesn't mean na hindi tayo nagkakamali ngayon. May pangilan-ngilan, yung mga konting pagkakamali lang, pero hindi na tulad ng dati na sobrang dami. 'Di ba? So, ayun. Moving forward, so, best thing na na-learn nyo in terms of, programming throughout the year. So, yun. Okay, simulan ko na. Okay ka. Ako na naman. Tanong ko, sagot ko, no? Hindi kayo mag-isip na kayo. Pero ayun, best thing na na-learn ko, programming, siguro actually, yun natin bumabalik ako doon lagi sa iba't iba talaga yung behavior and kailangang stimulus ng mga ibang athlete. Kumbaga, hindi talaga sila pare-parehas. Kaya, isa ring pet peeve ko kapag may nakikita ko or naririnig na, although may pagkakataon talaga na somewhat may pagkakahalintulad. Kuwari, si lifter A, si lifter B, halos somewhat may pagkakahalintulad sila ng programming or what not. Hindi mo maiiwasan yun based sa experience ko Kasi what if yun talaga yung kailangan nila? 'Di ba? Pero yung pet peeve ko nga, yung like for real na parehas talaga as in kinapi-paste mo lang, parang siguro pwede, effective, pero in a long term yun nga baka magkaroon ng bad effect. So, yun nga na-learn ko na every athlete is different. Yun. Agree. And also isa ring natutunan ko yung pag-handle ng behavior ng athlete. 'Di ba? Kasi ako, sabihin natin 80 to 90% ng athlete ko ngayon estudyante. So, alam mo yun, parang kausap ko bata technically. Parang ganun. So, iba-iba silang behavior. Iba-iba sila ng excuses or what not. Siguro, kumbaga learn to learn to adapt na rin sa kanila since medyo ahead tayo, for example, on age or whatnot. Kumbaga, isipin din natin yung mga variables sa paligid nila. Estudyante pa sila, ganito, ganyan. Yung oras sa training nila, ganito, ganyan. Alangan namang hectic na nga yung schedule mo, bibigyan mo pa ng maraming gagawin. Parang ganon. Parang itugma mo rin siguro. Yun, isa rin natutunan ko. Kailangan mo ring itugma yung bibigay mong program dun sa lifestyle ng athlete. Do you agree? Mm-hmm. Diba? Agree. Diba? Kumbaga, ayun, yun yung mga natutunan ko. Mamaya may add pa ako, pero kayo muna. So, ako muna. Sige, ikaw? Sige, pwede naman. Para may iba. Feel ko kasi hindi naman like this year, siguro over the course na rin of my coaching career. I'm feeling, for me, sustainable progress. Sustainable progress in powerlifting comes not just in increasing the load. Mm-mm. So, but also from pag-manage ng fatigue itself. Mismo. So, yun. Siguro yun yung natutunan ko. So, parang hindi pwede na porket feel mo malakas ka to bench. Pwede ka nang mag-overshoot. Pwede ka na mag-overshoot na may green light ka na. Well, kasi ako rin naman, let's just be honest na lang. Oh, naman. May mga araw din na sobrang bad trip ko na gusto ko mag-PR.
kahit hindi pa yun yung nasa program ko, kahit di pa, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako prepared for that, pero pinipilit ko. So, parang yun, wala akong maayos sa periodization. Basta kung ano lang yung gusto kong bubuhatin ko. Kasi feeling ko makakapag-recover naman ako kinabukasan. Mismo. Then, ayun. So, feel ko ganun din naman sa iba kong mga athletes na lagi ko silang sinasabihan na hindi porket binigyan kita ng RP8, mag-PPR ka na. RP8 doesn't mean na PR. Kasi yung parang misconception na mga athlete kayo, RPE8. PR na. Signal na yan. PR territory yun no? Fast na yan, mag-PR. Actually, Chong, meron akong mga athletes na hindi ko binibigyan ng more than RPE7. So, pag nakita sila ng RPE7, sabik sila mag-PR. Ganon. So, ayun lang yung natutunan ko, na kailangan pa rin na manage mo maigi. And then, kailangan planado yung mangyayari sa athlete mo every macro cycle. Every block, every macro cycle. Mismo. So, may long-term planning kasi powerlifting naman, hindi naman siya short-term sport. Okay. Long-term sport talaga siya. So tinakil mo kanina yung just to add lang yung doesn't mean na yung load, add ka lang ng load every time. Kasi actually minsan yun pa nga yung magiging case kung bakit bakit magpaplato yung isang athlete. Kumbaga, pag pinilit mo ng pinilit, add load ka lang ng add load, sige, sagad ka lang ng sagad. So papasok na diyan yung fatigue. Which is siguro yun yung napapansin ko, yun yung nadi-disregard ng mga athletes also and coaches, yung fatigue management ng natin. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba? Kumbaga, sige, karga ka lang ng karga every week. Hindi mo alam na nag-accumulate yung fatigue mo, wala ka nang natira sa week 4 mo. Parang ganun. And yun. Basically. Yeah. Okay. So I guess for me, medyo similar sa sinabi ni Adrian. And ito rin yung parang, hindi man recently ko natutunan, more on, past few years. I guess it's more on like pacing the athlete and long-term planning talaga, right? Like, I guess, sama ko na rin, yung isa sa mga mali ko dati is I would program like, block per block instead of like, within a macro cycle. So to clarify, macro cycle meaning series of multiple blocks siya. Right? So sinabi ko lang kasi I think some people don't know that term. Yeah. So proper pacing meaning yun nga, parang kinokontrol mo yung, I guess in a sense, kinokontrol mo yung rate of progression nila. Like you're not trying to make them get strong as fast as possible, but more on yung sustainability ng progress talaga. Kasi ang napansin ko is, in the past, yun nga, may mga athletes na sobrang bilis talaga na lumakas. Kasi parang parang puro gas lang, walang break. And then, yung issue kasi dyan is more on, for me, it's more on psychological issue, right? If kung yari yung athlete mo, sanay sila sa sobrang laking PR, each block or each macro cycle, and then nag-stop sila mag-PR, mababaliw sila. Legit. Madi-disappoint sila, like, men. Madi-disappoint sila, pero it's like, when you look at the long term, like pag nag-zoom out ka, it's like, bro, ba't ka madi-disappoint? Nag-PR ka like 50 to 70 kg this year, gets mo? So it's more on that unrealistic expectation now. So I guess to combat that issue, pinipace ko talaga sila. So kunyari, for example, instead na mag 30 kg total PR tayo this macro cycle, cap na lang natin to 15 to 20. Like leave some room in the tank para sa next macro cycle, less chances na hindi sila mag-PR. Yes ba? Right? And I think yung constant dopamine na binibigay mo sa athlete through the PRs, mas sustainable siya. Oo. Kasi yun nga, kapag may mga puntong sabihin natin wala talagang ka-PR-PR or small, parang hindi nila makuha yung hit na yun yung dopamine hit na yun. Parang madi-disappoint sila din, psychologically, parang gano'n, tingin nila sa sarili nila, I'm not worth it, parang gano'n, etc. Kadalasan pa naman. Kadalasan ba? Go. Sorry. Hindi, and sabihin mo. I mean, gusto ko lang tanungin, like, majority ba ng athlete nyo estudyante? Or... I guess 50-50. 50-50.
or 70 or 60-40. Yeah, 70 Ako, parang nasa 80 to 90%, parang ganun eh. Estudyante. I think dati rin ganun. Ikaw? 80 to 90%. Oo, dati, no? So, Ano rin sasabihin ko? sabihin mo. To add lang din dun Sige, sa sinabi ni to add lang dun sa sinabi ni na kailangan mo talaga sila i-pace throughout the macro cycle or block per block. Kasi yun nga, hindi naman every macro cycle nagpipick yung athlete. Mm-hmm. So, yeah, actually, kaya kailangan ng long-term planning. So, yung long-term planning na yun is para isakto yung pick ng athlete dun sa meet, hindi lang sa training. Oo. So, let's just say meron one important meet this year. For example, ako, mag-Worlds. Oo. Gusto ko muna maglaro ng isa pang meet before mag-Worlds. Yes. Does it mean na kailangan ko mag-pick dun sa competition na lalaran ko before mag-Worlds and then mag-pick na naman ako sa Worlds? Oo. So, hindi ganun. So, yun yung main cause ng burnout ng isang athlete. Mm-hmm. Kapag sobrang daming beses mo nag-pick sa isang taon and then na-feel mo na nagpa-plateau ka na, mawalan ka ng gana eh. Tatamarin ka. Yun din yung tinatry ko ngayon i-hold sa mga athlete ko. Kalma ka lang kasi wala naman tayong inahabol. Hindi tayo nagmamadali. And then, just stick with the plan. Hindi yung pag feel mo lang malakas ka ngayon, sige, banat. Scope, malakas ako, banat. Then after that, wala na. Saka, I guess to add na rin, sinabi ni Adrian, pansin ko, I guess with local lifters na napapansin ko, is mga iba sa kanila, sobrang lakas nila sa gym. Pero pag sa meet, wala na. And I think yung reasoning dun is, yun nga, parang lagi sila todo. Like hindi nila sinesave yung ano kailangan nila i-hit on meet day, which is where it matters naman, di ba? Yeah, so I think that's where like proper pacing and like long-term planning comes handy talaga. Mismo. Kasi dyan na yung sisilip yung mga injury eh. Lalo na pag ilang beses may mga athlete na hayok mag-meet eh. Every 1 year, sabi natin mag-meet ka ng 2 to 3. Tapos hindi mo napapansin is, medyo pag-give up na yung mga joints mo, dyan napapasok yung mga papitik-pitik na injury hanggang sa mag-accumulate and hanggang sa dulo mapapansin mo magkakaroon ka ng major. So, which is, yun nga, kailangan siguro main take away this podcast is yung pacing talaga na, naman, depende na lang, feel ko case to case basis kapag nandun ka na sa top level eh. Pero, majority, lahat naman siguro tayo, wala naman tayong like, hindi naman, kasi feeling ko isa ding factor kung bakit ganyan yung kadalasan ng mga athlete na gusto nila ng numbers, add numbers, which is, hindi naman masama eh. Kasi, di ba, gusto natin lumakas eh. Hindi naman talaga yung punto nito eh. Kaso nga lang, ang nangyari tuloy, dyan na yung papasok yung ipapagkumpara nila yung sarili na sa iba. Nagets mo na parang, yung athlete na to, ganito na, tapos sabay naman kami. Hindi nila nabibigyan hindi nila nakikita na every individual, magkaiba tayo ng progression eh, nung level of, yung, kung paano tayo mag-progress. So, anong nangyayari tuloy, napapagkumpara nila yung sarili. Nauna naman ako dyan eh, ganito, ganyan eh. Hindi nila nabibigyan factor yung genetics ng individual na yun, yung lifestyle ng individual na yun. Para maraming factor para hindi mo ipagkumpara yung sarili mo sa iba. Parang, and yes, I guess sometimes, maliban sa mga genetics or lifestyle, possible rin, like, di mo pa nakuha yung proper programming para sa sarili mo. Gets pa? Kasi pwede naman, kunyari, lifter A, lifter B, kahit nagsimula ng mas maaga si lifter A, si lifter B naman, mas maaga yung nakuha yung, I guess, proper dosages sa training niya. Kaya siya nagpe-PR ng PR. And sometimes it just takes time lang talaga to really find what works. No? Yeah. Speaking of that, na hindi medyo, trial and error tayo eh. Kumbaga, big example, just to, add lang, kasi sobrang, nakaka-relate ako recently lang, na parang, all throughout, sa bench programming namin is,
mataas yung volume namin nade-disregard namin yung intensity dun sa bench programming ko. So recently lang nagulat to, medyo yung rate of progression ko ng bench, like for real, hindi ganoon kalaki sa iba, pero para sa akin based sa experience ko ng training, parang hindi nangyari ito ngayon lang nangyari ito. So parang yun nga, na point out namin na katulad nga na sinabi mo kanina, na hindi pa nila nalalaman or na-found out yung best programming something para sa kanila. Kasi diba, parang yun nga, na-disregard namin yung high exposure, high intensity exposure, focus kami sa volume. Then suddenly, nung binago namin, eto pala. Parang ganun. So, yeah, I guess pwede mo rin isipin like, yung progress, di talaga siya linear, no? Minsan, mabagal, tapos biglang bibilis, mag-spike ka once you find what works. Yeah, undulation siya pag ganun. Parang crypto. Seryoso. Actually, totoo. Yeah. Oo naman. So, yun. So, doesn't mean na nag-work sa isang program before. Nag-work pa rin siya ngayon kung wala kang babaguhin. Diba? Oo. Ganun. Kumbaga, yun. Case to case basis pa rin Kumbaga, minsan naman. That's why kailangan mo ng coach. Oo. Kaya, yun yung pinaka-point nun na parang kailangan mo rin talaga na mag-coach sa'yo. Kasi kapag, alam mo yun, mas objective. Ang lagi kong reasoning dyan kapag may nagtatanong, ba't kailangan mo pa magpa-coach? Kailangan mo pa magpa-coach, ganito, ganyan. Well, pwede ka naman mag-self-coach kung, kung sobrang tagal mo na, like, alam mo na kilala mo na yung sarili mo. Pero, majority kasi, kailangan pa rin. Kung lagi kong sinasabi dyan, bakit ang pinaka-main, dyan, example ko, di ba si Lebron? Napakagaling na yun. But my coach pa individual. Parang ganun yung reasoning. Kumbaga, kailangan mo pa rin ng third eye na titingin sa'yo in mag-guide sa'yo. Minsan kasi pag nag-self-coach ka, yung ego mo nag-get in the way. Kunyari, nasulat mo yung training cycle mo, tapos may hindi magandang nangyari. Kunyari, nag-fail ka, babaguhin mo agad. Instead na kung may coach ka, sabi niya, normal lang yan. Wala ka pa naman dun sa heaviest part ng, I guess, cycle. And then, so, you'll still push through it kasi nasulat na lahat. Pero it doesn't mean na hindi goods mag-self-coach. Kasi alam ko, big example niyan, tama ba ako, si Rondell Hunt? Hindi. I think si Rondell may coach siya. May coach siya? Okay. Yung nagsispot sa kanya. Okay. Yung nakachinelas lang. Pero yun nga, sabi ko nga gano'n na parang, it doesn't mean na self-coaching is not effective Kumbaga at the end of the day nasa emotion mo pa rin Katulad ng sinabi mo na parang pag hindi kumbaga may magkamali lang iibahin mo na agad parang gano'n. Parang gano'n. So it's a matter of controlling yourself na lang siguro kung mag-decide kayo mag-self-coach parang gano'n. Actually, best example dun sa self-coach na sinasabi mo, si Ade. Kilala mo yun? Yung taga-UK, yung malakas mag-deadlift. Self-coach siya. Self-coach siya? So magkalapit sila ni Bornstein. Yan. Okay. Second runner-up. Yeah. Self-coach siya. Kilala ko yun. Okay. Munti ka na rin si Joe dun Sa deadlift. Mismo. So, anything to add? Goods now. Ikaw, Johan. I think goods na for this episode. Oo, goods na kasi nilimit lang natin na at least 1 hour or less than 1 hour para since since educational podcast to. Kumbaga gusto natin kumbaga malunok natin lahat, hindi lang sa manonood, tayo rin, 'di ba? Kumbaga ma-absorb natin kasi may mga problem kadalasan ngayon, problem sa attention span 'di ba? Pero nga, so ayun, anything to add? Anything to, add pa na... Siguro, pag lumabas yung podcast na to, siguro pwede kayo yung mga viewers, pwede sila mag-comment kung anong topic na gusto nila. Actually. Mismo, comment down below. Although may mga napag-usapan kaming topic next episode, pero feel free to comment down below kung ano yung gusto nyong mapag-usapan namin dito. And anything before we end? Wala sa issue. Ano?
Huwag Sa kang issue. programming lang. Oo. Wag sa issue. Ano to? Healthy podcast to. Healthy podcast to. Educational to. Ano yun? Separate yun sa RPE Talks. Main RPE Talks yung issue. Pero yun nga, hopefully, no, sa mga nanonood, may, at least man lang meron kaming nabigay na 2 cents sa inyo na kahit papaano makatulong. Pero it doesn't mean, na lahat ng sinasabi namin dito is lahat tama na or what not. Kanya-kanya pa rin tayong philosophy, kanya-kanya pa rin tayong, pag-iisip or what not. Pero at the end of the day, siguro as long as nagpo-progress. Yun lang. And also, kulang yung nagpo-progress sustainable progression. Diba? Sustainable progression. Kasi aanin mo yung progress mo at the end of like years of training, di ka na makalakad, diba? Parang, alam mo yun. Ayan, kumbaga, hindi lang enough yung, go ahead. Si Durins, diba? Oo. Sobrang sustainable ng progression niya. Mismo, ilang taon na siya. Hanggang sa naging world champion siya. Mismo. Sobrang consistent lang. Consistency, yun talaga. Yun talaga yung pinaka-nakikita. Oo, yun. Kumbaga, add to lang before matapos. Siguro yun din yung mistake ko before na parang progressive overload lang. As long as mag-progress, pero yun na di-disregard natin kung sustainable ba yan. So, sustainable progression. As long as may sustainable progression tayo, all good sa lahat, man. Kumbaga, ayun, yun lang naman. And maraming salamat sa inyong dalawa. And stay tuned sa mga nanonood. Magkakaroon para, kumbaga, gagawin namin tong series. Yung, paano itong series na to? Platform Sessions. The Platform Session. Yun. So, yun lang. Anything to, pasalamatan kayong dalawa? Anything to shout out before we end? Shout out to RPE and L1. So, lang, shout out. Shout out RPL1. Yes, sir. Shout out sa inyong lahat. And yun lang, maraming salamat sa panonood and pakikinig ng podcast na to. Takit sa susunod na podcast. Peace.